Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan nyo akong bisitahin yung bahay namin since nakabitan na siya ng kuryente. And bago nga kami dumiretso dun sa bahay, dumaan muna kami ng Welcome General Trias para bumili ng mga ilaw tsaka electrical tape. Nagtanong pa ako dyan kay Papa kung ano yung bibili ko kasi hindi ko nga alam kung ilan yung watts. And tumitingin na din ako ng mga salamin and pang decoration para sa aming bahay. And ayun nga, pagkatapos ko magbayad ng pinamili ko, lumabas na rin ako agad dito sa Wilcon. And paglabas ko nga dyan, hinanap ko na kagad si Papa. Buti lang hindi ako nahirapan yung hanap ko. Isa siya nakapark. And ayan, dito na nga kami sa Woodtown Residences. Bale sa phase 3 kami. Dito nga pala kami sa phase 3 nakakuha ng bahay. So ayun, marami na rin nakatayong bahay and marami na rin nakakalipat. So pagdating nga namin ng bahay, chinek ko muna dyan kung abot ko yung lagayan ng ilaw kasi plano ko ako na lang sana magkakabit kaso hindi pala. Kaya tinulungan ko lang si Papa maghakot ng mga dala namin dun sa van. Dinala ko na din pala yung electric fan kasi nga ang init dun sa bahay. Ayan, ang hina pa din pala ng voltage nung nabibigay ng kuryente sa amin. Kaya ayan, mahina din yung ikot ng electric fan kahit naka number 3 na siya. Kasi yung kuryente namin ito is temporary lang, wala pa yung permanent. Pero nakabitan na kami ng metro ng Meralco. So yan. And yan nga, so sobrang excited ko. Tinry ko na kagad yung nakabit ni Papa ang ilaw dito sa sala. And yay, may kuryente na. And next naman, dito naman sa may kusina. Ay, may ilaw na. And last naman, dito sa may CR and medyo kumukurap-kurap lang siya kapag inopen mo. Pero okay na yun kasi temporary pa nga lang yung kuryente namin. Yan, naliwag sa CR. Next naman dito sa may taas, and din nga si Papa nainggit ka sa mga sasakyan sa kapitbahay. Ang gaganda daw. Ano yan? May mga sasakyan yan sila lahat. And ito naman ang next, yung sa baba. Lalagyan na namin yung kortina. Oh my God, ito yung pinaka-excited kasi ako kasi syempre, pag nalagyan mo ng kortina, parang doon na nag-start na titira na yung bahay, ganun. So, ayan, excited nga ako dyan. And tinulungan ko din si Papa na syempre, ina-assess ko rin siya kung hanggang saan yung gusto kong dulo ng curtain rod na ilalagay namin. And hinanda ko na din yung mga kortina na ilalagay ko. Syempre, pag natapos na yung sa baba na curtain rod, ilalagay na agad yung kortina para ma-check din kung tama ba yung or pantay ba yung pagkakalagay ng curtain rod ni Papa. And ayun nga, ang dami niyang pinapakuha sa akin yan. Syempre, ina-assist din para di na din siya mahirap ng baba ng baba. Tapos, chinek ko din yung mga ilaw, ganun. Excited nga kasi ako, diba? And yan, ininda ko na yung mga kortina. And may mga minsang utos din si Papa na kailangan kong hintid din yung ginagawa ko. And ayun nga, pagtapos ko ilabas yung mga kortina, ito nga pala yung dinala ko. Ito yung una kong pinasok sa bahay. Yung bigas, asukal, asin, and tubig, and bulak. Pampaswerte daw kasi yun dito sa bahay. So, yun ang ginaya ko. Wala namang mawawala, diba? Kung kagayahin ko din naman yung mga ginagawa nila.
And ito nga, ikinabit ko na yung kortina kasi nga tapos na pala ni Papa ilagay yung sabitan. So, inuna ko nga pala itong sheer na curtain, black and white, 4 na peraso yan. Nabili ko yan sa Shopee. And next naman, yung nabili ko sa SM na blackout curtain, naku, ang mahal niya, 600 ang isa. Kaya yung sa taas, yung galing na lang sa bahay namin kasi grabe naman, ang mahal para sa cortina. Pero okay na yun kung paganda naman ng bahay, diba? At saka matagal din namang magagamit yan. So, why not, diba? Pero isa na talaga binili ko kasi ang mahal na. And ayun nga, chinek din ni Papa sa labas kung ano itsura. And chinek ko din, syempre. And ang ganda naman niya. And nakaka-block naman siya ng cortina. Bali, hindi nakita yung mga tao sa loob, diba? Dagdag privacy din yun. And next naman dito sa may first bedroom, bali, ganun din naman yung curtain rod na ilalagay namin. Para-paras ng tatlo. Nabili ko rin yan sa shop. Ang ganda rin pala sa unit namin kasi may overlooking kami na green and kitanaw din namin yung clubhouse dito sa pastry. And ayan nga, inassemble ko na din yung mga cortina para dito sa bedroom na una. And ganun din siya, may mga sheer curtain and blackout. Pero yung blackout na yun, hindi naman siya sobrang blackout tulad dun sa sala. Ito is galing din sa bahay namin dito. Cortina din namin siya black and gray. Bali, nang ilalagay ko kasi hindi naman kailangan ng blackout na blackout kasi nasa taas naman siya. Yung sa baba talaga kasi marami din dumadaan doon, syempre dagdag privacy. And yan nga, nagbarana na si Papa. Nahirapan nga siya dyan kasi yung barana niya kasi matagal na. So, na parang lumuluwag. So, kailangan niyang mag-stop ng minsan pag kailangan niyang sikipan yung barena niya. Buti nga nagawan 'to ng paraan ni Papa dun sa gilid kasi nga tatama siya dun sa built-in cabinet. Bale yung ang pang-design na lang dun sa curtain rod is dun sa kabila na lang. Bale dalawa lang nilagyan namin ng design. Ayan. So, inilagay na yung isang cortina, pati yung sheer. Ganun din, di ba? Sheer and balak. Okay. Yan. Okay na pala. Okay na pa. Ganyan lang. May mga gumagawa din palang construction workers sa kabila, so maingay talaga yung barena ng mga kapitbahay. And kami din naman nagbabarena. So, ayun, hanggang 5 PM lang naman yung pwede magtrabaho dyan. So, okay lang yan. Ganun talaga, diba? So, ayun nga, nakabit na yung kortina. Bale, mali pa nga ata yan dyan yung pagkakalagay ko. Nung una, mahaba yung isa. Kaya nakadobleng lagay pa si Papa dyan nung rod. Pero okay lang yun. Laban lang. And ayan nga. Ito yung para sa next room. Black din siya. Kasi gusto ko nga yung parang ganito naman. Hindi naman siya sobrang kapal eh. Pero nagibigay lang niya yung purpose niya na i-block yung sun. Kasi nga, pag nakatapat sa'yo yung araw, ang init. Pero maliwanag pa rin naman. And ayun nga, naka-open yung bintana niya. Ang lakas 'di ba ng hangin. Nadadala yung kortina. And yun nga, lock na ni Papa yung curtain rod dyan. So, ayan, ang ganda. And ito naman, hinanda ko na yung cortina para sa next room. Parehas lang naman ito, 4 na sheer and then dalawa yung curtain na regular. And black din siya. Nasa-serve lang niya yung purpose na i-block yung sun. Hindi talaga siya blackout. Dahil yun kasi yung gusto ko dun na para pag umaga, kita ko pa rin yung araw na sumikat na siya, di ba? Kasi dito sa dati namin bahay, wala kaming kortina. And I know, wala kaming bintana. Kaya ayun, sabi ko, pag nagkaroon kami ng bagong bahay, kailangan yung mga kortina, ay yung mga bintana, is nakikita namin. So, yun talaga yung gusto ko. And dito sa likod, hindi ko siya ipapa-close. Open lang yan para yung hangin sa likod, naka-open. Kahit hindi mo buksan yung pinto sa harap. Meron ka paling ventilation sa likod, o, diba? And ito nga, nagiligpit-ligpit na ako ng mga kalat kasi malapit na kaming matapos mag-install ng cortina. Para mamaya kapag tapos na lahat, is madali na ako makakapagwalis ng bahay. So, yun nga, ang daming kalat. Pero okay lang yan. Kasama talaga yan sa pag-aayos and pag-furnish ng bahay natin. So, ayan. Ang dami, diba? Oh, sino ka dyan, te? Oh, ayusin mo yan, te. Yan. Di ko nga nagamit dyan yung ting-ting tsaka yung dustbin. Pero dinala ko pa din siya.
Buti na nga lang may bara na si Papa, so 'di na kami nahirapan na maghanap, 'di ba? And 'yun nga, nagliligpit na ako, ang dami pa ring kalat. And ayan, akit na tayo sa taas ulit. I-check natin kung tapos na talaga. Yan pala, naglis ako ng konti ng salamin, ng bintana. O, 'di ba? Ang hangin talaga niya. And yan nga, di pa nga rin tapos. Alam nyo ba, napakainit niya sa kwarto kasi nga afternoon sun dyan sa likod. Pero okay lang, buti lang ito hindi sa baba. Kasi pag sa baba, nako yung sala yung mainit. Doon pa naman madalas tumatambay, di ba? Alam niyo ba kung bakit maingay dyan? Naku, yung kapitbahay ang iingay. Char lang. Hindi yung mga ano yun, yung mga contractor ata yun. Parang nagpa-party ata sila. Parang may blessing. Ganun. So, ayan. Natapos na ilagay yung aming cortina. Ang ganda. Blackout siya. So, kapag na-close mo yan, pati yung sheer curtain and yung regular curtain natin, hindi na papasok yung araw sa loob ng bahay. So, di na siya masyadong mainit. And nakaka-aesthetic din ng kwarto kapag ganyan yung cortina mo. Yung dalawa, yung doble, isang sheer and isang regular. Para may araw pa rin na pumapasok dito or liwanag pa rin na pumapasok sa kwarto mo. O tignan nyo nga, hindi na siya ganun sobrang kainit. Yan. Hindi na sobrang kaliwanag. And ayan nga, panibagong silip. Uy! Ang ganda, diba? Uy! Sino ka dyan? Aesthetic ang kwarto mo, girl. Char! Ayan, ang ganda nga kasi tignan. Oh, tignan mo, buksan pa yung ilaw. Oh, 'di ba? Bahay na talaga siya. Ang ganda talaga ng ganyang kortina, yung doble. Nakaka-aesthetic talaga ng bahay. Kahit wala ka pang window screen, 'di ba kailangan din yun ng window screen? So, ayun, di pa kasi kami nakakabili ng window screen for security din kasi yun. And dito naman yung sa kabila, tingnan nyo kapag may kortina, hindi na siya sobrang liwanag at hindi na siya sobrang init. Tanghaling tapat niyan ha. So, ayun. Kasi kapag walang kortina yan, naku dahil sobrang init talaga. Abot sa balat mo yung init. Tingnan mo, napakaliwanag. Afternoon sun po kasi talaga dito sa likod namin. So, kailangan talaga ng ganyang kortina. O, diba? Shala, ang ganda. Nakakaganda naman kasi talaga ang kortina sa kwarto. Uy! And next naman pala is ito, nilagay namin yung rack na inassemble namin ni Papa ng 20-20. Char. Natagal lang kasi kami dyan kasi wala din namin mahanap yung manual. And ayun, hindi pa namin kinabit yun. Sabi ko lang kay Papa is bibideohan ko para next time ma-remember namin kung saan namin siya ilalagay. And ayun nga, panibagong house tour, char. Empty house tour yarn. Bale, binisit ko ulit yung mga paligid dito sa aming bahay. And umakyat na din ako ulit para last glimpse sa aming kwarto bago kami umuwi ng bahay. Bale, ayan. Second floor, yung dalawang kwarto. Syempre, open natin. Uy! Aesthetic na naman po. Char lang. Pero ang siya lang kasi, may bago na kaming bahay and nagawa namin yung gusto namin gawin dun sa sarili naming house. And ayun nga, ito yung next room. O, close natin yan kasi uuwi na tayo, girl. And ito naman yung next room. 'Di ba ang liwanag pa din? Kasi nga afternoon sun, ulit-ulit. Pero maganda naman siya. Ang saya lang kasi na may kuryente na at na-assemble na namin yung cortina. Alam niyo ba, 1 month ago ko pa yan binili. Kasi sobrang excited ko kasi akala ko nga makakabitan kami agad ng cortina pero hindi pa pala. Ng kuryente pero hindi pa pala. So, okay lang naman yan. Worth the wait naman. And ayan nga, naglilinis-linis na ako. And ayan. Diyan ko nilagay yung mga panglinis kasi nga hindi ko na siya iuuwi ulit. And ito nga, kinuha ko ulit ito kasi papalagay ko kay Papa yung ilaw dun sa may taas, sa may tapat ng hagdan. Pero hindi ko pa siya ma-open ngayon kasi kailangan niya ng nakakonect sa cellphone mo. Kasi nakakonect yan and na kokontrol mo siya gamit yung phone. So, ayan nga, linis-linis tayo ulit. And ito nga yung ano, hindi ko siya magamit yung humidifier kasi hindi siya kaya nung kuryente. Namamatay yung humidifier. So, sayang naman. Pero iniwan ko pa rin siya dyan sa bahay in case na next time is baka mag-okay na siya, 'di ba? Gumana na. Pero hindi talaga siya gumana ngayon. Sayang kasi maganda sana kapag may humidifier kasi ang maalikabok kasi dyan marami rin, pa rin kasing ginagawang house.
Pero ayun, wait na lang natin yung permanent na kuryente from Meralco. Sana makabati na kami agad. And ayan nga, So ayun, sa mga susunod na vlogs ko, yun yung mga update sa bahay namin. And yung official house tour, matagal pa yun kasi ang dami pa nga ginagawa here, naglilipat pa ng mga gamit. So yan! O diba, ang ganda ng blackout curtain, hindi mo talaga kita yung labas. Chinek ko lang dyan kung nakalock na yung window. And ayan, I'm so happy with the lights. Kasi kami kuryente na. And next vlog na lang. Bye guys, thank you sa panonood. Pauwi na kami. And ayun nga kanina, pagpasok namin sa gate, tinanong kami ng guard. Mabuti lang ganun na ulit kasi ng mga nakaraan, hindi na sila nag-check ng mga pumapasok. Naku, delikado yun. Siyempre, maganda pa rin yung may security yung subdivision, diba? And ayun nga, pagkatapos namin makalabas dyan sa Woodtown, pumunta na kami ng FCI para mag-drive-thru sa Jollibee. Para pasalubong din kay mama. So, ayun lang. Thank you sa panonood, guys. And till my next vlog. See you again sa my next video. Kain tayo, guys. Bye!